Ay nako, ang daming tao. Mahihirapan naman ako nitong makauwi. Kailangan ko makipagsiksikan para makauwi agad ng maaga sa amin. Siksikan sa Baklaran. Mag-aalas 5 pa lang ng hapon. Ito ang oras na sinasamantala ng mga magnanakaw sa lugar na yon. Kaya isang babae ang nahablutan ng bag at cellphone. Ay nako! Ang bag ko! Hinablot ng lalaki! Ay naku, grabe! Tulong! Hindi pala kayo! Harangan nyo! Harangan nyo! Parang awa nyo na! Hulihin nyo ang magnanakaw na yan! Hulihin nyo! Ang dami talagang magnanakaw kapag ganitong oras. Kawawa naman yung Ali. Kahit anong gawin niya, hindi niya mahahabol pang nanakaw sa kanya ng magnanakaw na yun. Aba, kanina pa ako pinagmamasdan ng lalaking yun ah. Tila akong sinusundan niya. Kung magnanakaw ka rin, kasama ng mga snatcher na yun na nanghamblot ng bag ng Ali, ibahin mo ko. Alisto ang mga mata ni Mia habang naglalakad sa mataong kalsada ng Baklaran. Alam niyang maraming mga kawatan at mapagsamantala sa lugar na yun. Kaya naman, doble ingat siya habang dumaraan doon. Isang Tsinong lalaki ang kanyang napansin na tila sinusundan siya at tila siya ang pakay o nais biktimahin. May itsurang lalaki at mukhang anak mayaman. Kaya ni sa hinagap, hindi niya inakalang gumagawa rin ito ng kalukuhan. Bahagyang kinilig si Mia nang kinindatan siya ng lalaki. Tila may kung anong gayuma ang lalaking ito nang hindi niya namalayan. Nasa tabi na niya ang lalaki. Miss, ingat ka. Sila mag-ingat sa akin. Mukhang bago ka lang dito sa Maynila ah. Baka gusto mo nang may makakasama para mamasyal. Ipapasyal kita. Para makabisa mo ang pasikot-sikot dito. Bakit mo ko tinitingnan na para bang kakainin mo na ako? Wala. Ang ganda mo kasi. Ha? Ang sabi ko, ang ganda mo. Ikaw din. Ang gwapo mo. Bakit mo pala ako sinusundan? Mula dun sa overpass ng rotonda ng Pasay. Napansin ko sinusulyapan mo na ako. Pasensya ka na ha. Ano pa nang kailangan mo at lumapit ka sa akin? Hihingin ko lang sana yung number mo kung pwede. Kapag binigay ko, edi wala na ako number niyan. Hindi, kokopyahin ko lang. Ano palang number mo? Wait, check ko lang sa phone ko. Oh, teka, nasaan na yung phone ko? Ay, nawala na rin yung lalaking lumapit sa akin kanina. Punyemas, sinasabi ko na nga ba eh. Nilansin niya lang ako. May ginagawa na pala siya sa bag ko na hindi ko namamalayan. Malamang ganun din ang ginawa nila doon sa babae. Kala mo maiisahan mo ko ha? Hindi mo ko kilala. Alam ko kung saan siya dumaan. Aabangan ko siya doon sa dulo. Matalas at mapagmasid si Mia. Kaya nasundan niya agad ng tingin ang lalaking kanina lang ay nagmamagandang loob. Pero ang pangit naman pala ng kalooban. Ramdam din ni Mia kung saan nagtungong lalaki. Hindi na malaya ng mga tao ang mabilisan niyang pagkilos. Sa iskinitang pinasukan ng lalaki, nakaabang na si Mia. Nandito ka? Akala mo makakatakas ka? Ha? Ha? Aray! Grabe ka. Ang gwapo mo pa naman pero snatcher ka pala. Kasamahan mo yung nag-snatch kanina sa babae, ano? Hindi ko kilala yun. Umamin ka. Umamin ka. Teka, sandali. Rico, ano ba? Paano mo ko nasundan? Napakalayo ko sa'yo kanina. Hindi mo na kailangan malaman. Akin ang cellphone ko. Snatcher ka rin, no? Kaya ang bilis mo. Igagaya mo pa ako sa'yo. Okay na sabing cellphone ko. Sandali. Eto na. Bitiwan mo na ako. Masakit. Nahiya ka naman sa sarili mo. Ang laki ng katawan mo. Tapos mangi-snatch ka lang. Ang kayamanang nakukuha sa maling paraan, hindi nagtatagal at hindi nagdudulot ng tunay na kasiyahan. Kaya kung gusto mong maranasan ang tunay na kaligayahan, huwag kang magnanakaw. Akin ang cellphone ko. Eto na. May tsura ka pa naman. Snatcher ka lang. Snatcher ka rin, oh. Huwag mo kong igagaya sa'yo. Kung hindi ka snatcher,
Bakit ka nagagalit sa akin? Di ba ang magnanakaw? Galit sa kapwa magnanakaw? Tangi! Ang ninakawan ka mo, ang galit sa magnanakaw. Bakit nga ba ang bilis mo? Hindi naman gawain ng isang ordinaryong tao. Mabuti na lang kung sinanay ka ng sindikato. Kaya ganyan ka kabilis. Magsasalita pa ang lalaki nang bigla na lang nawala sa kanyang paningin ang babae. Halos mapatulala tuloy siya sa angking galing ng babae. Ayaw niya mang isipin, may anting-anting ang babaeng ninakawan niya. Dahil alam ni Albert, sa panahon ngayon ay hindi totoo ang mga anting-anting. Tila ba ginayuma siya na hindi mawala-wala sa kanyang isipan ang babaeng tinangka niyang pagnakawan. Sa dinami-dami ng ninakawan niya, kakaiba ang huling babaeng ito. Napakiramdam niya, tila na snatch ang puso niya. Gumuhit pa rin ang ngiti sa kanyang labi habang iniisip ang mukha ng dalaga. Hindi niya akalain na masusundan siya nito. Sa layo kasi at agwat nila nung kinuha niya ang cellphone ay bigla na lang itong nasa likuran niya. Bukod doon, ang kabuuan ng dalaga ang pumapasok sa isip niya. May itsura si Albert, matangos ang ilong, katamtamang payat na bumagay sa kanyang katawan, maputi at mapupula ang mga labi. Maaga siyang nawala ng mga magulang, kaya mag-isa niyang binubuhay ang sarili sa pamamagitan ng pagnanakaw at paggawa ng masama. Hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral, kaya mas pinili niyang kumapit sa patalim. Palagi niyang kasama ang kaibigan niyang si Sebastian. Pre, saan ka pumunta kagabi? Hinahanap kita. May ninakawan ako, pre. Pero hindi ko maintindihan kung anong klaseng tao. Grabe yung babae na yun. Ano? Ninakaw ko yung cellphone ng babae. Akala ko nakalayo na ako sa kanya nung tumakbo ako ng mabilis. Pero ilang minuto lang nahuli niya ako. Baka naman gutom ka lang kagabi, pre. Kaya hindi ka nakatakbo ng maayos. Hindi ako pwedeng magkamali. Isa pa ang lakas niya. Nahawakan niya ako ng isang kamay niya lang. Parang babaliin niya ang kamay ko. Teka, nag-aadik ka ba? Hoy, magnanakaw lang ako hindi ako nag-aadik. Ang gulo mo kasing kausap. Sabi mo, ninakawan mo siya. Tapos ang layo mo na daw sa babae. Tapos, bigla na lang nasa harapan mo na siya. Huy, sa mga palabas lang nangyayari yan. Hindi yan nangyayari sa totoong buhay, pre. Huwag kang praning dyan. Huwag mo ring isipin na namamaligno ka. Walang maligno sa syudad. Mga hipnotismo meron. Hindi ko rin alam. Grabe kasi. Sa lahat ng ninakawan ko, siya talaga yung kakaiba. Imbis na magtitili at sumigaw ng tulong, nakaya niya pa akong labanan at habulin. O ngayon naman, ngingiti-ngiti ka pa. Huwag mong sabihin. Yes, humahanga ako sa kanya. Ngayon ko lang ito nararamdaman. Nako pre, dihado tayo dyan. Gusto ko siyang makilala. Iba yung nararamdaman ko nung nagtama ang tingin namin. Loko, isang beses mo pa nga lang nakita yung babae. Hindi ka ba naniniwala sa kasabihang love at first sight? Tumigil ka pre. Nag-i-imagine ka na ng kung ano-ano dyan. Ni hindi mo pa nga siya kilala. Kaya nga gusto ko siyang makilala. At saan mo naman siya hahanapin? Sa laki ng lugar. Nagkataon lang yung pagkakita nyo. Samahan mo ko. Ay, lintik yan. Nadamay patuloy ako dyan sa pantasya mo. Sige na pre, please. Gusto ko siyang makita ulit, makilala pa. At saan mo naman siya hahanapin? Diyan sa building na yan sa kanto. Kung hindi ako nagkakamali, doon siya nagtatrabaho. Kasi doon ko siya nakitang lumabas. At sinundan ko siya hanggang sa overpass ng Pasay. Hanggang pumunta siya ng Baclaran. Yung call center agency ba yon? Tumpak. O siya, sige. Mamayang gabi, sasamahan kita. Kung hindi lang kasi kita kaibigan. Naku pre, salamat talaga.
Alam ko namang mabait ka at malakas ako sa'yo. Nambola ka pa. Matapos mag-asaran ng dalawa, nagkanya-kanya na sila ng alis. Hinanda na ni Albert ang sarili para sa muling pagkikita nila ng babaeng pinagnakawan niya. Hindi mawala ang ngiti sa mukha niya, lalo na kapag naaalala niya ang babaeng yun. Maliban sa mga bisyo niya, ay hindi niya pinapansin ng mga babae dahil hindi siya interesado. Pero iba ang nararamdaman niya kay Mia. Para bang may tumusok sa puso niya. Muli niyang inalala ang gabing yon hanggang sa hindi niya namalayan ng oras na paggabi na. Kaya dali-dali siyang nagbihis para puntahan si Sebastian. Mabuti na lang at handa na rin si Sebastian at siya na lang ang hinihintay. Malayo pa'y nakita na nila si Mia sa tapat ng building na para bang may kausap sa telepono. Diyan nga ba talaga siya nagtatrabaho, pre? Oo, nakita ko siyang lumabas dyan sa building na yan. Kaya malamang, dyan siya nagtatrabaho. Call center agent siguro siya kasi puro call center agent ang mga nagtatrabaho sa building na yan. So anong plano mo ngayon? Dito ka lang pre, may naisip akong paraan. Ha? Saan ka pupunta? Hoy, saglit! Huwag mo naman akong iwan dito. Saglit lang ako, loko. Bumalik ka ha? Oo! Papasok lang ako sa loob para makausap ko ang babaeng yun. Magpapanggap akong empleyado. Gagi! Parang iba naman ang nanakawin mo eh. Shh! Gamaingay, diyan ka lang. Sir, pass po. Anong pass? Para makapasok ka sa loob, kailangan mo ng pass. Ha? Nakita mo ba yung babae na yan? Opo, si Ma'am Mia po. Asawa ko yung babae na yan, kaya papasukin mo ko. Ganun po ba sir? Sorry po. Hindi naman po kasi kayo agad nagsabi na asawa kayo ni Ma'am Mia. Pasok po kayo sir. Di ka naman nagtanong. O eto, tip mo yan dahil pinapasok mo ko. Ay, salamat po sir. Anong ginagawa mo dito? Teka lang, paano mo nalamang nasa likod mo ko? Hindi mo nga ako nakita, di ba? Naaamoy kita. Amoy panghi. Katulad ng amoy mo kagabi. Anong? Huwag ka nang sumigaw. Anong ginagawa mo dito? At nagpanggap ka pang asawa ko para makapasok. Teka, pati yun narinig mo? Malakas ang pandinig ko. Ibang klase. Ngayon ako nakakita ng babaeng ganyang kalakas ang radar. Tatanungin kita ulit. Anong ginagawa mo dito? Gusto lang kitang makilala eh. Pagkatapos mo akong pagnakawan, gusto mo akong makilala? Tungkol doon, gusto ko sanang humingi ng paumanhin. Kailangan ko lang talaga ng pera. Pero, hindi ako purong nagnanakaw tulad ng iniisip mo. May puso din ako. Isang magnanakaw, takaw sa gulo, drug addict, maraming bisyo. Sa tingin mo, hindi ka pa katulad ng iba? Pero hindi ako adik. Hala ka ha? Paano mo nalaman ang lahat ng ginagawa ko? Nararamdaman ko lang na ganung klaseng tao ka. Siguro sinusundan mo ko, no? Stalker yata kita, no? Ano naman ang mapapala ko kung susundan kita? Baka lang may gusto ka sa akin. Tsaka, imposible naman kasi malaman mo yung tungkol sa akin unless... Huwag kang mag-imagine. Narinig ko lang kayo ng kaibigan mo kaninang umaga. Doon ang daan patungo sa amin. Umalis ka na nga. Tara, mag-usap lang tayo. May trabaho ako. Kaya kung pwede lang, tumabi ka na. Ayos. O pre, anong mukha yan? Nagkita na ba kayo? Olats, pre. Anong olats? Grabe yung babae. Kakaiba talaga siya sa lahat ng babaeng nakilala ko. Ang dami niyang alam tungkol sa akin. Tulad ng ano? Tungkol sa buhay ko. Sa pagiging magnanakaw. Alam mo pre, naihiwagaan ako sa babaeng yun. Mas lalo ako nagiging interesado sa kanya. Hoy, baka pang re-rape na yung iniisip mo ha? Loko. Hindi ako ganung tao ha. Magnanakaw ako pero hindi ako rapist.
Akala ko lang kasi, yung mga ngiti mo kasing ganyan. Tumigil ka na. Tara na nga, nang makauwi na tayo. Hindi malaman ni Albert ang mararamdaman niya nang makita muli si Mia. Napakaganda naman kasi ng dalaga. Hindi nga lang niya alam kung may asawa na ito o wala pa. Umuwi na siya matapos nilang maghiwalay sa daan ni Sebastian dahil may gagawin pa raw ito. Kaya hinayaan niya na. Habang nakahiga, hindi pa rin makalimutan ang mukha ni Mia. Parang ninakaw nito ang puso niya. Hindi niya mapigilang mapangiti hanggang sa tinamaan na siya ng antok. Kinabukasan, maaga siyang gumising dahil wala siyang pagkain. Pero sa tuwing naaalanin niya si Mia, ay parang ayaw niya nang gumawa ng masama. Lumipas ang buong araw na walang ginawa si Albert kung hindi ang magmukmuk sa bahay. May tira pa naman siyang pera mula sa ninakaw niya noong nakaraan. Kaya kahit papano ay nakabili pa rin siya ng pagkain. Hindi niya nakita si Sebastian at duda niya baka nandoon na naman ito sa kabilang bayan para manggatong. Dahil wala siyang magawa buong maghapon, naisipan niyang puntahan si Mia sa trabaho. Saktong 8:00 ng gabi, nakita niya si Mia na palabas ng building. Kaya agad niya itong sinundan. Miss, sandali. Anong kailangan? Teka, ikaw yung... Anong kailangan mo? Kung may plano kang... Gusto ko lang makipagkilala talaga sa'yo. Patawarin mo ko nung una nating pagkikita. Grabe, hindi ko kasi maipaliwanag yung nararamdaman ko. Sa dami-dami ng taong nagsabi sa akin na magbago raw ako, parang ikaw lang yung tila may kung anong kapangyarihang kumilo sa buong pagkatao ko. Adik ka, no? Hindi ka lang snatcher. Adik ka pa. Hindi ako nag-a-addict, ha. Aminado ako, nag-i-snatch ako. Pero hindi ako nag-a-addict. Hindi mo ako mabibiktima. Kilala ko na ang karakas ninyong mga snatcher. Kapag hindi nyo nanakawan ng isang tao, ginagamitan nyo ng hipnotismo. Kaya layuan mo ko. Saglit lang. Hindi ako masamang tao kung yan ang inaakala mo. So hindi masama ang pagnanakaw sa'yo. Kailan pa naging mabuti ang pagnanakaw? Ang ninanakaw ko, ginagamit ko sa tama. Masama ang pagnanakaw. Kahit anong gawin mong pagtatakip sa kasalanan mo. Kung ang pinagmulan nito ay kasalanan, mali pa rin yun. Masama ang nagnanakaw. Tapos sasabihin mo sa akin mabuti kang tao? Sige nga, sabihin mo nga sa akin, kailan pa naging mabuti ang pagnanakaw? Handa ako magbago para sa'yo. Sige na, please. Kahit man lang makipagkilala ako sa'yo, baka naman pwede. Bakit bang kulit mo? Sige, kung ayaw mong magpakilala sa akin, iatid na lang kita. Baka kung ano pang mangyari sa'yo dyan eh. Kaya kong sarili ko. Halos gabi-gabi na ako naglalakad dito at wala namang nangyayaring masama sa akin. Hihintayin mo pa bang may masamang mangyari sa'yo? Baka sila pa ang samain. Ano ka mo? Ha? Oh, wala. Umalis ka na. Ang kulit mo eh. Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang pangalan mo. Bahala ka sa buhay mo. Busy akong tao at wala akong oras sa pakikipaglokohan. Busy din naman akong tao pero para sa'yo, lahat iiwan ko. Bola. Hindi ako namubola. Totoo ang sinasabi ko. Isa pa. Kapag hindi mo ako tinigilan, tatawag ako ng pulis. Anong kaso ko't ipahuhuli mo ko? Sexual harassment. Wala akong ginagawa sa'yo. Pinapainit mo ang ulo ko. Umalis ka na. Kahit dyan lang sa unahan, ihatid kita. Pagkatapos nun, uuwi na ako. Ano, deal? Tigilan mo ko. Ano ka? Siniswerte para sundin kita? Mia! Sino bang lalaking ito? At anong ginagawa niya sa'yo? Wala. Sabi ko naman sa'yo, hintayin mo ako eh. Ihahatid na kita sa inyo. Isa pa to. Manliligaw mo rin bang lalaking ito? Kuwan. Oh, grabe. Isang gwapo at isang maganda. Parang dihado ako. Sige na nga, mauna na ako, Mia.
Mia palang pangalan mo, no? Ano bang pakialam mo? Tsaka bakit nandito ka pa? Umalis ka na sabi. Sandali lang, Pwede Mia. ba? Huwag mo kong tawagin sa pangalan ko. Hindi kita kilala. Uy, galit ka na niyan. Ako nga pala si Albert. Hindi ako interesado. Ay, bakit ba lahat ng babae pakipot? Magpapakilala naman ako, magtataray pa. Hindi ako mataray. Ayoko lang ng ginagawa mo. Kaya kung pwede lang, huwag mo na akong sundan. Nakikiusap ako. Sige, pagbibigyan kita. Pero hindi pa rin ako titigil na hindi kita makilala. Hindi ako masamang tao. Nagkataon lang na interesado ako sa'yo. Hindi na sumagot si Mia sa sinabing yun ni Albert. Tinalikuran niya na ito. Mabuti na lang at hindi na ito nakasunod sa kanya. Pero ramdam niya ang dalawang pares ng matang nakatingin sa kanya. Bigla siyang kinabahan dahil kilalang kilala niya kung sinong may-ari nito. Nagmamadali siyang maglakad papunta sa bahay nila dahil nasisigurado niyang nasa bahay ang may-ari ng mga matang yun. At natitiyak niyang mananagot na naman siya dito. Pagdating niya sa bahay ay agad niyang binuksan ang pinto at hindi nga siya nagkamali. Sumalubong ang kanyang ama sa kanya habang nakakross ang mga kamay nito. Tay, Bakit ngayon ka lang? At sino yung lalaking kausap mo kanina? wala yun tay. Nagtanong lang kung saan ang daan papunta ng Quiapo. Huwag ka magsinungaling sa akin dahil narinig ko ang lahat ng usapan nyo. Hindi ko siya kilala. Siya yung tinutukoy ko sa'yo na ninakawan ako. Alam niya ba ang sekreto mo? Hindi itay. Anak, hindi ako nagkulang ng paalala palagi sa'yo. Iwasan mo ang mga tao. Pinayagan na nga kita sa kagustuhan mo magtrabaho bilang normal na tao. Tay, hindi ko naman nakakalimutan ang lahat ng bilin niyo sa akin. Natatakot lang ako na magkagusto ka sa tao, anak. Ayaw kong magaya siya sa sinapit ng nanay mo. Hindi ako magkakagusto doon. Isa siyang magnanakaw. Nababasa ko naman sa kanya na mabuti siyang tao. Ang kinakatakot ko lang, baka patayin siya ng mga kalahi natin. Tay, huwag kang mag-alala. Hanggat hindi ako umiibig sa tao, walang mapapahama kahit sino. Salamat, anak. Pasensya ka na kahit na gustuhin nating maging normal. Ay ganito na talaga tayo. Ayos lang itay. Kaya naman nating mabuhay nang hindi nananakit ng mga tao at kinakain ng mga ito. Kung buhay lang sana ang nanay mo, siguro magiging proud siya sa'yo. Huwag na natin pag-usapan yan itay. Ang tagal ng panahon nang namatay si nanay. Namimiss ko lang talaga siya. Kung hindi lang sana siya tao, hanggang gayon, kasama pa rin natin siya. Ay, si tatay talaga. Huwag ka na nga mag-isip ng ganyan. Ang importante ngayon, masaya tayo. Kahit tayong dalawa na lang ang natitira sa buhay. Sige na anak, magpahinga ka na. Iniwan na niya ang tatay niya. Saka siya pumasok ng kwarto. Bigla na lang sumagi sa isip niya si Albert. Sa unang pagtapat ng kanilang mga mata, ay hindi maitatago na ibang epekto nito para sa kanya. Para bang may kung anong tumusok sa puso niya. Kaya hindi niya magawang isuplong sa pulis dahil nararamdaman niyang mabuting tao si Albert. Pero dahil sa pagiging aswang niya, ay kailangan niyang pigilan ang nararamdaman niya sa takot na baka pati si Albert ay madamay kapag tinuloy pa niya ang nararamdaman niya. Samantalang pagka-uwi ni Albert ay nanlumo siya dahil sa ayaw pa din siyang kausapin ng matino ni Mia. Naabutan niya si Sebastian sa bahay niya at agad siyang sinalubong nito. Tara, tagay tayo pre. Hindi na ako dumaan dito kaninang umaga kasi bumili ako ng item. Saan ka nga pala galing? Doon kila Mia. Sinong Mia na naman yan? Yung babae nga, yung ninakawan ko. Nax, pati pangalan niya alam mo na ha? Siyempre, ako pa ba? So ano nangyari? Napasagot mo na ba? Loko. Hindi eh. Yun, tinaboy niya ako. Ewan ko nga kung bakit.
Gwapo naman ako eh. Baka hindi ka niya type, pre. Tara, inuman na lang tayo. Pas muna ako, pre. Ayoko muna magbisyo. Wow, Himalayan ha? Anong nangyari sa mga rules mo? Baka kasi ayaw sa akin ni Mia dahil sa mga pinagagagawa ko. Gusto ko na magbago at pakita sa kanya na seryoso ako. Nax! Sigurado ka, pre? Hindi mo nga kilala ang babaeng yun eh. Magtitiwala ka kaagad dyan sa nararamdaman mo. Oo, pre, sigurado ako. Kaya pas muna ako sa ganyan. Talagang nabaliw ka na sa babaeng yun, pre ha? Ewan ko nga eh. Basta nagising na lang ako isang araw. Gusto ko nang baguhin ang buhay ko para sa kanya. Nako naman, ang baduy mo. Diyan ka na nga, pre. Balitaan mo na lang ako pag napasagot mo ng babaeng yun. Mapapasagot din kita, Mia. Naiwang nakatulala si Albert habang iniisip pa din niya si Mia. Ewan niya kung ano bang nakain niya at gusto niyang palagi itong nakikita. Hindi nga siya halos sumasama kay Sebastian sa mga raket simula nang makilala niya si Mia. Para sa kanya, gusto niyang baguhin ang sarili niya para magustuhan siya nito. Palagi pa din niyang pinupuntahan si Mia at nagbabaka sakali na mapansin siya nito. Mia, sandali lang. Hindi mo ba talaga ako titigilan? Hindi. Ano bang kailangan kong gawin para maniwala kang seryoso ako? Na gusto kita. Wala kang kailangang gawin. Kung pwede lang, iwasan mo na ako. Layuan mo na ako. Ayokong may mapahamak ng dahil sa akin. Bakit ako mapapahamak? Anong ibig mong sabihin? Huwag ka nang marami pang tanong. Basta layuan mo na ako. Kung gusto mo pang mabuhay, huwag ka nang lalapit sa akin. Handa ako mapahamak. Handa ako mamatay kung kinakailangan. Basta para sa'yo. Bakit mo ba ako nagustuhan? Wala akong makitang dahilan para magustuhan mo ko. Maliban sa pagnanakaw mo sa akin, wala akong ginawang mabuti sa'yo. Hindi ko nga rin alam eh. Basta nagising na lang ako. Isang beses, naramdaman ko na lang gusto na kita. Kalimutan mo na ako. Hindi ako normal tulad ng iniisip mo. Paano hindi normal? Ano bang sinasabi mo? Hindi ako pangkaraniwan. At alam ko, kapag nalaman mo ang totoo, lalayuan mo din ako. Kaya habang maaga pa, huwag ka nang lalapit sa akin. Mia, makinig ka sa akin. Handa akong tanggapin ka kahit ano ka pa. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Nararamdaman ko gusto mo rin ako. Hindi kita gusto! Pwedeng magsinungaling ang nguso, pero ang puso hindi. Naniniwala akong gusto mo rin ako. Kaya kahit hindi mo sabihin, nakikita ko sa iyong mga mata. Kung talagang mahal mo ko, layuan mo ko. Yun ang tunay na pagmamahal. Paano kung ayaw ko? Anong gagawin mo? Mamamatay ka. Putik naman yan. Kanino mo pa sinasabi ang ganyan? Paano ako mamamatay? Sinong papatay sa akin? Ang hirap pagpaliwanag. Basta layuan mo ko. Tapos ang usapan. Ayoko. Ipagpapatuloy ko pa rin ang paglapit ko sa'yo. Kahit ikapahamak ko pa. Bahala ka kung ano gusto mong gawin. Basta wag mo kong sisisihin kung mapahamak ka. Dahil binalaan na kita. Hindi na hinintay pa ni Mia na magsalita si Albert. Dahil parang anytime ay tutulo na ang luha sa mga mata niya. Ramdam niyang seryosong binata sa kanya. Pero alam niya sa sarili niya na hindi pwede. Hindi na din niya kaya pang itanggi sa sarili niyang gusto niya si Albert. At masaya siya na palagi niya itong nakikita. Pero sa tuwing naiisip niya na magkaiba sila, ay hindi niya maiwasan na matakot na baka isang araw ay mapahamak ito ng dahil sa kanya. Lingid sa kaalaman ni Mia na pinagmamasdan siya ng kanyang ama. Pagka-uwi niya sa bahay ay agad siyang sinalubong ng tatay niya. Mahal mo ba siya? Tay, ano bang sinasabi mo? Hindi mo na kailangan pang magsinungaling anak dahil palagi kitang sinusundan. Lahat ng kilos mo, alam ko. Tay, kahit naman gustuhin ko siya, hindi naman pwede, di ba?
wala pa din akong choice kung hindi piliin ang lahi natin. Kahit na nasasaktan ka na. Kung yun ang paraan, para hindi siya mapahamak. Di bali nang masaktan ako. Isa pa, alam kong iiwasan niya din ako kapag nalaman niyang buo kong pagkatao. Ganyan na ganyan din ako nung nakilala ko ang mama mo. Akala ko nga nun, hindi ako matatanggap ng mama mo. Pero tinanggap niya ako. Bakit mo ba sinasabi yan, Itay? Dahil gusto ko, lumaban ka. Naririnig mo ba ang sarili mo? Alam mo kung anong pwedeng gawin sa kanya, katulad ng ginawa nila kay Mama. Hahayaan mo bang mapahamak siya? Anong ibig mong sabihin? Nasa dugo natin ang hindi kumakain ng tao noon pa. Kayang-kaya mo silang labanan. Hindi ko maintindihan. Naging duwag akong lumaban sa mga kalahi dati noon dahil nagdadalang tao si Maria at ikaw yun. Pinapili nila ako kung si Maria o ikaw ang bubuhayin nila. Ano? Bakit hindi ko alam to? Dahil alam kong magagalit ka sa naging desisyon ko, anak. Ginawa ko lang ang dapat. Kung ang nanay mo ang pinili ko, hindi ako sigurado na bubuhayin pa nila ito. Pero ikaw na may lahing aswang, alam kong hindi ka nila gagalawin pa. All this time? Patawarin mo ako kung hindi ko agad sinabi sa'yo. Pero anak, sana pag-isipan mong mabuti. Kung talagang mahal mo ang lalaking yon, ipaglaban mo siya. Huwag mong hahayaan na manaig ang kasamaan. Hindi ko kayang lumaban sa kalahi natin, Itay. Wala akong lakas para labanan sila. Galit. Yun ang isa sa paraan para lumabas ang pagiging aswang mo. Ang pagiging malakas mo. Hindi ko kaya, Itay. Kakayanin mo yan para sa taong mahal mo. Hindi malaman ni Mia ang gagawin niya nang makapag-usap sila ng tatay niya. Iniisip niya kung gagawin nga ba niya ang sinabi nito. Mahal niya si Albert at ayaw niya din na mapahamak ito. Napaka-komplikado para sa kanya ng estado nilang dalawa. Nahihirapan siyang pumili. Hindi niya namalayan na nakatulog na siya sa kaiisip ng gagawin. Samantalang umuwing malungkot si Albert. Alam niya sa sarili niya na gusto rin siya ng dalaga. Kahit hindi niya maintindihan ang mga sinasabi nito, ay nararamdaman niyang may tinatago si Mia. Maya-maya lang, habang nag-iisip siya, ay dumating si Sebastian. Pre, kumusta ang lakad? Nagtatampo na ako sa'yo. Di ka na sumasama sa amin sa mga racket. Gusto ko nang baguhin ang sarili ko, pre. Talagang nilalamon ka na ng sistema ng babaeng yan. Hindi ka na tulad ng dati. Walang pakialam sa iba. Hindi din. Naisip ko rin na bata pa tayo. Pwede naman tayong magsumikap na magtrabaho. Hindi natin kailangan magnakaw. Wow, pre. Trabaho natin to. Kaya nga tayo nagnanakaw. Kasi mahirap makapaghanap ng trabaho, di ba? Oo. Pero dahil sa katamaran natin, mas pinili natin ang gumawa ng masama. Ay, bahala ka na nga. Kung yan ang desisyon mo. Teka pre, nabalitaan mo na ba? Ang alin? May pinatay daw kanina sa Biwok. Suspect nila. Aswang daw may gawa nun. Ha? Aswang? Kailan ba nagkaroon ng aswang dito? Nakaw, tumigil nga kayo sa kapapanood yun ng mga horror story. Hindi pre, totoo nga. Kanina nga lang daw pinatay. Saka may testigo dahil may kasama yung pinatay. Nakatakas pa nga kaya nakapagsumbong pa sa mga pulis. Paano kung yung lalaki, yung pala yung nagsumbong, siya pala yung may gawa? Tapos pinaako lang sa aswang. Hindi nga. Totoo nga. Takot nga siya eh. May kalmot pa nga sa liig niya. Ewan ko lang pre ha. Basta hindi talaga ako naniniwala sa mga aswang na yan. Bahala ka nga. Pag ikaw nakasalubong ng mga aswang na yan, naku. Umalis ka na nga. Gusto ko pang mapag-isa.
busted ako eh. Ayun, kaya naman pala. Alis na. Ingat ka na lang. Baka makasalubong mo ang aswang dyan sa dilim. Loko! Pinagtawanan pa ni Albert si Sebastian na nagmamadali itong tumakbo. Napaisip din siya kung totoo nga ba ang aswang. Hindi pa naman siya nakakakita ng aswang, kaya hindi niya masasabing totoo nga ang mga ito. Muling sumagi sa isip niya si Mia at ang mga napag-usapan nila. May mga tanong siyang walang sagot ang dalaga. Buo na din ang desisyon niya na hindi siya titigil dito at handa siyang magbago para lang makuha ang loob nito. Hanggang sa nakatulog na siya sa kaiisip sa dalaga. Kinaumagahan ay nagising si Albert nang makarinig ng mga nagkukumpulang tao, kaya agad siyang lumabas. Nakita niyang may mga tao malapit sa bahay niya at may mga pulis. Kaya agad siyang lumapit dito para makiusisa. Anong nangyari dyan? Pinatay daw ng aswang. Mga hayop sila. Paano naman kayo nakasisiguro na aswang nga ang pumatay dyan? Maraming nakakita. Halos lahat ng biktima may mga kasama. Ah, ganun po ba? Ako po kasi hindi ako naniniwala sa mga aswang. Pero grabe ang ginawa. Nagiging salot ng mga aswang na yan. Kailangan nilang mamatay. Nila? Bakit nila? Marami sila. Hindi lang isa. At may suspect kami kung sino yon. Hindi lang pala namin nakuna ng ebidensya. Kaya hindi magawang mahuli ng mga pulis. Pero pag ako nakaakto sa mga aswang na yan, siguradong hindi sila sisikatan ng araw. Grabe naman ang ginawa nila, no? Hayaan nyo, kapag nakakita din po ako ng aswang, tutulong ako para mahuli sila ng mga pulis. Delikado ang mga aswang. Hindi sila basta-basta. Sa pagkakaalam ko, kwento ng mga matatanda noon, mga traidor na mga ito. Kukunin ang loob mo. Tapos kapag may pagkakataon, bibiktimahin ka nila. Gaya ng ginawa dyan sa mga biktima na yan. Ano kayang pwedeng panlaban sa kanila? Hindi ko rin alam. Pero marami silang kayang gawin. May mga babaeng aswang din na paibigin ka lang niya. Hindi mo mamamalayan. Palagi mo na siyang hinahanap. Kapag ganon, iwasan mo na lang. Hindi makasagot si Albert sa sinabi ng lalaki. Bigla kasing pumasok sa isip niya si Mia. Hindi niya malaman kung bakit parang kinakabahan siya. Pinipilit niyang iwala sa isipan niya ang sinabi ng lalaki. Pero parang may sariling utak ang puso niya dahil bigla na lang lumalakas ang kabog ng dibdib niya at iniisip na baka aswang nga si Mia at ginayuman lang siya nito. Ilang sandali pa ay unti-unti na ding nag-alisa ng mga tao. Isinakay na din sa ambulansya ang bangkay. Wala nang nagawa si Albert kung hindi lisanin na din ang lugar. Madaming tanong na hindi niya malaman ang sagot. Habang naglalakad siya, ay hindi niya namalayan ang tatlong lalaki sa harapan niya. Para bang nawala sa sarili si Albert. Aray ko, ano ba? Hindi ba kayo tumitingin sa dinaraanan nyo? Ikaw ba si Albert? Bakit nyo ako kilala? Sino kayo? Hindi mo na kailangang malaman kung sino kami. Sumama ka sa amin. Hindi ako sasama sa inyo. Bitiwan nyo ako. Aba, matigas ka. Aswang! Tulong! Sa tingin mo may makakarinig pa sa'yo dito? Pag ako nakawala dito, papatayin ko kayo! Bago ka pa makawala, paglalawayan ka na bukas! Ano bang kailangan nyo sa akin? Hindi ko kayo kilala! Mabuti naman at dumating ka bago namin patayin ang lalaking to. Bitiwan niyo siya! Gaano ba kahalaga sa'yo ang lalaking to? Wala kang pakialam! Bitiwan mo siya! Kung hindi magkakamatayan tayo dito! Mia, ano ba sinasabi mo? Umalis ka na! Mapapahama ka dito! Kaya ko ang sarili ko! Wow!
Hindi ko akalain na ganito katapang ang lalaking pipiliin mo. Itigil nyo ng pagpatay sa mga inosenteng tao! Alam mong sa pagpatay ng tao, tayo nabubuhay, Mia. Nilamon ka na ng sistemang pamumuhay bilang tao. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Talagang nagmamaang-maangan ka pa. Hindi ba alam ng lalaking ito kung ano kang talaga? Anong ibig niyong sabihin? Mia, ano to? Huling pakiusap. Bitiwan mo siya. Alam mo, Mia, sayang ka. Pwede kang maging reyna. Pero bakit mas pinili mong lumayo sa lahi natin? Dahil hindi ako mamamatay taong katulad nyo! Mia, naguguluhan ako. Anong sinasabi nila? Kilala mo ba sila? Talagang wala itong alam sa atin, ha, Mia? Bakit ba nagdadamay kayo ng ibang tao? Kung ako ang kailangan nyo, ako ang labanan nyo! Talagang matapang ka na ngayon. Sige, pagbibigyan ka namin. Mia! Sige, ipakita mo ang tapang mo! Tama na! Ano? Akala nyo uurungan ko kayo? Porket tatlo kayo! Hindi ko alam kung paano ka naging malakas na ganyan! Di mo na rin kailangan pang malaman! Babalikan ka namin, Mia. Tandaan mo, walang sino man ang titiwalag sa lahi natin. Alam mo yan. Ihintihin ko ang araw na magkikita tayong muli. At sa susunod, tamihan nyo naman. Nagwa-warm up pa lang ako kanina. Masyado kang mayabang. Makakarating to kay Pinuno. Ayos ka lang ba? Ano ba? Natatakot ka ba sa akin? Ha? Sabi ko na nga ba, matatakot ka lang din sa akin, katulad ng ibang tao. Hoy! Anong nangyayari sa'yo? Hoy! Kumising ka! Ano ba? Ay, ano ba yan? Binigyan pa ako ng obligasyon. Iwanan ko na lang kaya tong lalaking to. Ay, hindi pwede. Baka balikan siya ng mga aswang. Bakit ba kasi biglang hinimatay ito? Hoy! Hoy, kumising ka! Hoy! Ayaw talaga. Tama. Dadalhin ko na lang muna siya doon sa kaibigan niya. Siguro naman hindi siya pababayaan nun. Inilipad na nga ni Mia si Albert nang bigla itong mawala ng malay. Nakaramdam siya ng takot dahil nakita siya ng lalaking mahal niya bilang aswang. Alam niya na sa pagising ni Albert ay maaalala nito ang nangyari. Nahanap nga niya si Sebastian. May kausap itong lalaki, kaya naman hinintay na lang munang umalis ang kausap nito. Sa kanya nilapitan si Sebastian. Nahihirapan si Mia na ipaliwanag kay Sebastian ang nangyari. Kaya sinabi na lang na nakita niya si Albert at nahimatay sa daan. Matapos niyang ihatid si Albert, ay iniwanan niya na ito. Ramdam pa rin niya ang takot na baka pagising nito ay iwasan na siya o kaya'y kamuhian dahil sa kanyang tunay na pagkatao. Umaga na nang magising si Albert. Nagpalingali nga pa siya sa buong bahay at napagtanto niya na nandoon siya sa bahay ni Sebastian. Hinanap niya ang kaibigan at naabutan niya ito sa sala na busy sa pagsiset up ng droga. Pre, Oh pre, gising ka na pala. Kumain ka na. Naganda ako ng almusal. anong nangyari? Bakit nandito ako sa bahay mo? Yun nga ang itatanong ko sa'yo kung anong nangyari sa'yo kagabi. At bigla ka na lang daw nahimatay. Dinala ka dito ni Mia. Si Mia? Oo, si Mia. Yung babaeng kinalolokohan mo. Bakit parang namumutla ka? Wala. Oh, ito. Gusto mo? Ayoko niyan. Alam mo namang di ako tumitikim niyan. Talagang nagbago ka na ha? Oo. Oo nga pala. Wala bang nabanggit si Mia tungkol sa nangyari kagabi? Wala naman. Ano ba talagang nangyari kagabi?
Napagtripan lang ako ng mga tambay sa labas. Kaya pala may pasa ka. Hindi ka man lang ba lumaban? Madami sila eh. Saka, naunahan ako kaya hindi na ako nakapalagpa. Gusto mo balikan natin mamayang gabi? Naku, wag na. Hindi ko naman kilala ang mga yun. Naninibago ko sa mga kinikilos mo ngayon ha. Parang may tinatago ka. Ano naman itatago ko? Wala ah. Totoo ang lahat ng sinasabi ko. Nako. O sige na. At aalis pa ako maya-maya. Saan ka na naman pupunta? Bagong racket. Alam mo na yun. Bagong racket ah. Sigurado ako. Tiba-tiba ka na naman dyan oh. Sige, uwi na rin ako sa amin. Gusto ko muna magpahinga. Hindi na hinintay pa ni Albert na magsalita si Sebastian dahil gulong-gulo ang isip at ang puso niya. Hinding-hindi niya makakalimutan ang nakita niya kagabi kung papaano naging aswang si Mia. Hindi siya makapaniwala. Hanggang sa nakarating na siya sa bahay nila, ayun pa rin ang nasa isip niya. Mas nangingibabaw ang pagmamahal niya para sa dalaga kesa ang katakutan nito. Ilang araw na ang lumipas ay hindi na niya nakikita pa si Mia. Hindi naman siya nagtangkang pumasok sa building. Nakamasid lang siya sa labas mula sa malayo. Pero ni anino ni Mia ay hindi niya na nahagila pa. Para bang nawala ang kalahati ng buhay niya. At doon niya napagtanto na mahal niya nga ito, na kahit ano pang itsura niya o kung ano pa ito. Ilang araw na rin siyang nakatulala at nakita ito ni Sebastian. Kaya hindi nito maiwasang magtanong at may gusto din siyang sabihin dito patungkol sa nabalitaan niya tungkol kay Mia. Pre, palagi ka na lang ganyan. Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ko na kasi nakita si Mia, pre. Gusto ko siyang makita. Gusto ko siyang makausap. Anak ng... Yan lang palang pinoproblema mo? Akala ko kung ano na. Hindi mo ba nababalitaan yung tungkol kay Mia? Kaya umalis siya sa pinagtatrabahuhan niya? Anong balita tungkol sa kanya? Usap-usapan daw dun sa palengke na may nakakita sa pagpapalit ng anyo ni Mia bilang aswang. Pre, aswang si Mia! Alam ko. Ano ka mo? Alam ko naman aswang siya. Nung araw na inihatid niya ako sa bahay niyo, nakita ng dalawa kong mga mata. Pero hindi siya masamang aswang. Nababaliw ka na ba? Kumakain ng tao ang mga aswang. Kaya paano mo nasisigurong mabuting aswang si Mia? Pre, maniwala ka man sa hindi. Niligtas niya ang buhay ko mula sa kapwa niya aswang. Narinig ko ang lahat ng pinag-usapan nila. Kaya nakasisiguro ako na hindi siya nananakit ng tao. Talagang tuluyan ang nabilog ang utak mo ng babaeng yan. Hindi ka na nag-iisip. Pinapaikot ka lang niya para mabiktima ka. Sa tingin mo, nung gabing nalaman ko na aswang siya, hahayaan pa kaya niya akong buhayin? Hindi mo kasi naiintindihan, pre. Wala ka sa sitwasyon ko. Wala akong masabi, pre. Grabe na talagang pag-ibig mo sa kanya. Nararamdaman ko, mabuti siya. Hindi siya katulad ng ibang aswang. Ay, bahala ka, pre. Basta sa ngayon, hinahanap na siya ng mga pulis at ng mga tao. Kaya nakakasiguro ako na nagpapakalayo-layo ng mga yun. Pati daw pala tatay niya aswang din. Hahanapin ko siya. Sisiguraduhin ko sa inyo na hindi siya ang pumapatay at kumakain ng tao. Hindi na nakipagtalo pa si Sebastian kay Albert. Malakas ang kutob ni Albert na hindi magagawa ni Miyang pumatay o kumain ng tao. Hindi niya alam kung saan niya sisimulang hanapin si Mia. Bumalik na din siya sa pagbibisyo at pagnanakaw. Para bang nawala na siya ng pag-asa sa buhay.
Simula nang mawala sa kanya si Mia. Ito ang bumago sa magulo niyang buhay, pero ito din pala ang wawasak muli sa kanya. Isang gabi, nang umuwi siyang lasing na lasing at hindi niya kasama si Sebastian, kaya mag-isa na lamang siyang naglalakad pauwi sa bahay niya. Bigla na lang siyang nakarinig ng alulong ng aso. Pero imbis na matakot, ay mas naging matapang pa siya. Lumabas ka dyan! Di ako natatao sa'yo! O sino ka man, papatayin kita! Aswang! Bakit di mo ako patayin? Patayin mo lang ako! Ano? Lumapit ka at patayin mo ako! Wala na silbi ang buhay ko eh! Ano ba hinihintay mo? Hindi mo ba talaga ako kakainin? O tutunganga ka lang dyan? Bahala ka sa buhay mo. Ako lang sasabi sa'yo, ayaw mo kainin eh. Mia? Anong nangyayari sa'yo? Bakit sinisira mo ang buhay mo ulit? Saan ka pumunta? Ang tagal ko naghintay sa pagbabalik mo. Wala akong sinabing hintayin mo ko. Dati pa binalaan na kita na layuan mo ko. Dahil hindi ako pangkaraniwan. Hindi ako tao. Mia. Ngayong nakita mo ng tunay kong anyo, ngayon mo sabihing mahal mo ko. Mia. Mia, mahal kita. Kahit anong ka pa, tanggap kita. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Kinamumuhian ako ng mga tao dahil isa akong aswang. Naniniwala ako na hindi mo kayang pumatay ng tao. Nararamdaman ko yun. Marami pang babaeng pwede mong mahalin. Magkaiba tayo ng mundo. Hindi ako para sa'yo. Mia, sandali! Huwag mo ko iwan! Akala ko ba nagbago ka na? Bakit bumalik ka sa pagiging barambado mo? Dahil iniwan mo ako eh. Dahil walang tayo. Alam mo yan. Mia, please. Sabihin mo sa akin na mahal mo ako. Kahit sabihin ko ang katagang yan, wala pa ding magbabago. Aswang ako at tao ka. Ayaw ko mapahama ka. Yung mga aswang na muntik nang pumatay sa'yo, hindi lang yun ang makakalaban ko kapag ipinagpatuloy ko ang nararamdaman ko sa'yo. Handa akong lumaban para sa'yo. Patutunayan ko sa'yo seryoso ako. Handa ka na ba talagang mamatay para sa akin? Oo! Itataya ko ang buhay ko. Makasama ka lang. Halika na. Paparating na sila. Sino? Ang mga aswang na gusto kang patayin dahil nalaman nilang umiibig ako sa tao. Ibig mo bang sabihin, mahal mo talaga ako? Sumakay ka sa likod ko. Baka maabutan pa tayo. Eto na. Ano ba? Sa pakpak ka humawak. Huwag sa bewang ko. Teka, anong sa pakpak? Baka mahulog ako dito eh. Talagang ihuhulog kita kapag hindi mo ako binitiwan dyan. Masyado ka namang maarte. Teka! Ang dami nila! Wala na akong choice kung hindi labanan sila. Hindi rin nila tayo titigilan. Teka, kakayanin mo ba yan? Tutulungan kita. Wag na. Diyan ka lang. Hindi mo alam kung paano labanan ng mga aswang. Masyado silang malakas. Paano ka naman? Kaya ko ang sarili ko. Basta kapag may lumapit sa'yo, sumigaw ka lang. Mia, wag mo kong iiwan. Bakit ba ang kulit mo? Natatakot ako eh. Ang lakas ng loob mong magpakain sa akin kanina. Tapos ngayon natatakot ka. Ano ba? Bitiwan mo sabi ako. Sige, pero mag-iingat ka. Pagkakasalan pa kita. Talagang hindi nyo kami titigilan. Itong sa'yo! Isa ka pa! Mia! Ayos ka lang ba? Sabi ng don ka lang! Hindi ka ba talaga mapagsabihan ng isang beses?
Ayaw kong nakikita kang nahihirapan samantalang wala akong ginagawa. Mia, hayaan mo akong tumulong. Sige na. Wala akong masabi sa katigasan ng ulo mo. Yundo, lumapit kayo mga aswang kayo! Wata! Ayun kasi sinasabi ko na huwag kang mangialam. Tumakas na lang kaya tayo. Hindi natin sila kaya, Mia. Sa tingin mo, makakatakas ba tayo sa kanila? Hindi ko alam. Anak! Tay, anong ginagawa niyo dito? Sebastian! Andito kami para tumulong. Alam mo naman na kahit saan ka magpunta, alam ko. At talagang isinama mo pa yan? Mapapahamak lang yan dito, Itay! Sinama ko yan para may kasama tayo. Masyadong marami ang mga aswang na yan. Hindi na sumagot pa si Mia sa sinabi ng ama niya. Kahit hindi niya maintindihan ang gustong sabihin nito. Alam niyang para din sa kapakanan nila ang lahat ng ito. Nilabanan nila ang sandamakmak na aswang. Sipa dito, suntok doon ang ginawa nila sa mga aswang. Hindi nga nila mabilang kung ilang aswang ang nakahandusay sa daan at iilan na lang ang natitira. Mabuti na lang din at may dala si Sebastian na latigo na pangontra sa mga aswang. Kaya yun ang ginamit nilang pareho ni Albert. Inabot ng 1 oras bago tuluyang naubos ang mga aswang. Habol hininga silang pareho. Hindi maiwasan ni Albert na tingnan si Mia. Kahit na nag-anyong aswang ito, ay nananaig pa rin ang pagmamahal niya para sa dalaga. Mia, may tama ka. Ayos lang ako. Malayo yan sa bituka. Madaling maghilom ang sugat namin. Sigurado ka? Nag-alala ako sa'yo eh. Oo, madaling gamutin ang sugat na to. Pre, grabe! Hindi ko akalain na totoo talaga ang mga aswang. Kinausap ko kanina ni Mang Julio, kaya napasama niya ako rito. Mang Julio, salamat po. Walang anuman. Lahat gagawin ko rin para sa anak ko. Siguro naman, pwedeng kami muna ni Mia mag-usap. Ano namang pag-uusapan natin? Yung tungkol sa atin. Anong tungkol sa atin? Sinabihan na kita na walang tayo. Pero mahal mo ko, di ba? Hindi. Mia naman. Kung hindi kita mahal, patay ka na ngayon. So, mahal mo nga ako? Oo nga. Hindi ko alam kung bakit. Ano ba? Bakit mo ko hinalikan? Masaya lang ako. Uy, Mia, di ka naman mabiro. Tito, oh, bakit bigla kang natigilan? Naiisip ko lang, ang lakas pala talaga ng apil mo. Hindi ko akalain na may snatch mo rin ang puso ko. Snatcher man ako ng puso mo. Tandaan mo, ang tunay na kaligayahan, makakamtan lamang sa malinis at totoong paraan. At yun ang ginawa mo, kaya nagustuhan kita. Sana hindi ka magbago. Sana kung nasnats mo na yung puso ko, huwag mo nang ipanakaw sa iba. Iyong-iyo na ako. Oo, hindi kahit kailan. Kasi inaswang mo na ang puso ko at lubang matindi ang bertod ng pangangaswang mo sa puso ko. Mas matindi pa sa power ng mga snatcher. Hindi malaman ni Albert ang nararamdaman niya. Kahit baliktarin pa niya ang mundo, ay talagang mahal niya ang dalaga. Kahit marami ang tutol, marami pang pagsubok na nakayanan nilang ipaglaban para sa pagmamahalan nila. Sa ngayon, masaya na silang namumuhay. Unti-unti na ding nagbabagong buhay muli si Albert. Hindi na siya tulad ng dati na lumaking barumbado sa kalye. Samantalang si Mia naman ay pinapanindigan ang hindi talaga pagkain ng tao. Kung minsan ay naghahanap ito ng sariwang pagkain. Kaya naman dinadalhan nito ni Albert ng sariwang karne. Si Sebastian naman,
nananatiling tahimik sa tunay na pagkatao ng mag-ama. Minsan ay pumupunta siya kina Albert at Mia para makipagkwentuhan. Wala pa din kasi sa plano niya ang pag-aasawa, kaya masaya na siya para sa kanyang kaibigan. Sadyang napakadaya ng mundo dahil kung sino pa ang taong mamahalin mo ay siyang hindi pwedeng maging kayo. Pero kung kaya mo itong ipaglaban, makakamtan niyo ang buhay ng kaginhawahan.